Naalala nyo ba yung Kisses? Hindi yung Kisses na chocolate Yung Kisses na maliliit na beads at mababango. Naalala ko pa noon, nilalagay ko ito sa bulak tapos yung bulak binabasa ko ng alcohol. At sa tuwing uuwi ako galing school, lagi kong chinecheck. Tapos sabi ng mga kaklase ko, hindi daw dapat chinecheck kasi naiilang daw ang mga Kisses. Mga school days nga naman. Parang iniisip ko ngayon, napakatanga ko para isipin na meron silang sariling isip at nahihiya sila. Tapos dadalhin namin yung Kisses namin sa school at payabangan kami ng mga klase ko kapag nabuntis yung Kisses namin. Sa mga millennials malamang hindi nyo alam to. Pero para sa mga batang 90s na katulad ko, relate na relate kayo sa videong ito. Pero ano nga bang Kisses at talaga nga bang nanganganak ang mga ito? Ang Kisses o aroma beads ay ang mga translucent plastic beads na mayroong fragrance oil. Mabango ito at tumatagal ng hanggang 6 na buwan ang bango nito. Karaniwan itong ginagamit na pabango sa mga aparador, pag-ahe o hindi naman kaya mga drawer. Kadalasan nilalagay ito ng mga nanay natin para iwas na din sa amoy alkampor o hindi naman kaya amoy sabon. Dahil noon, hindi pa uso mga downy o mga softener. Kaya kapag sinuot ang damit talagang todo pabango. Sa mga batang 90s, panigurado naranasan nyo na ang kaklase nyong babae nag-uusap patungkol dito. Karaniwan pang ang pinagsisimulan ng away ito. Halos lahat tayong mga batang 90s ay naniniwala na ito ay talagang nanganganak. At habang tumatanda, doon lang natin napapagtanto na napakatanga pala natin ng bata tayo. Ayon sa mga iba, para daw itong gremlin. Kapag nababasa, dumadami. Sorry. Who's in that jar? Nothing, just water. Pero harmless naman. Hindi naman ito katulad ng mga gremlins na kumakain Personal experience ko. Alam ko ang Kisses ay kailangan ilagay sa bulak na basa ng alcohol para manganak. Kailangan itong ilagay sa bulak, itong unang requirement. Hindi mo siya pwedeng basta-basta na lang ilagay kung saan. Ewan ko pero naalala ko noon sabi ng kaklase ko sa akin na gusto ng mga Kisses na nakatago raw sila. Kaya nga nung sinabi kong lagi kong chinecheck pag uwi ay talagang hindi daw manganganak yun. So ako naman hindi ko na chinek. Isa pang nabasa ko noon ay kailangan itong merong pulbos at ang iba naniniwala na dapat ilagay pa nga sa madilim na lugar. Kaya naman ang iba mga bata ay nilalagay ito sa film canister o hindi naman kaya sa posporo. Naalala ko pa noon kundi gagamba Kisses ang nakalagay sa mga bahay ng posporo namin. May dalawang klase ang panganak ng Kisses. Katulad ng mga tao, isang normal delivery at isang cesarean. Ewan ko pero tatawa ako. Kasi naalala ko nung bata ako. Totoo ito. At least para sa mga batang 90s Ang normal delivery ay yung pinapaikot ang ballpen at marahang didiinan. Habang ang cesarean naman ay ang pagtusok ng isang matulis na bagay sa Kisses. Imagine niyo sakit nun kung totoo ngang may mga isip at pakiramdam ang mga Kisses. Maraming mga bata ang naniniwala noon na kapag hindi ka nakapanganak ng Kisses, baog ang napunta sa'yo o hindi naman kaya nakunan. Totoo. Yung mga batang laging dinadala sa school madalas daw nakukunan ng mga Kisses dahil sa pag-alug-alug nito. O hindi naman kaya ang kaklase mo magagalit sa'yo kapag nalaglag mong lalagyan ng mga ito at sisisihin ka pa kapag hindi yan nanganak. In short, isa itong fragile object. Tapos merong isang kaklase na sobrang utak, sobrang kaling. Nagagawin itong suhol o hindi naman kaya ipagpapalit sa baon. Noon kapag may Kisses ka, may baon ka. Isang Kisses kapalit ng isang baon o kaya naman ligtas ka sa noisy na nakalista sa blackboard. Kaya napaka-importante ng bagay na ito. Kung tutuusin para itong isang pera sa mga elementary students noong mga panahon ko o noong 90s. Para sa mga taong nag-iisip na malaki itong kalokohan, katangahan at kagaguhan, hindi nyo naranasan ito. Wala po kayo yung karapatang sabihin yan. Para sa aming mga 90s, isa itong malaking katotohanan. At ginawa namin ang lahat para mapanganak ito. Sadly, baog yung Kisses ko. Well, alam naman natin na hindi ito totoo. Pero ano nga bang lohikal na eksplanasyon at bakit napapaniwala mga ibang bata na napapaanak nila ito?
Totoo nga bang napapaanak nila mga kisses o isa lamang itong ilusyon ng kanilang mga mata? Ang katotohanan sa sinasabing panganak nito ay ang kakayahan nitong mag-absorb ng liquid. Kaya naman sinasabi ang unang requirement para mapaanak ito ay bulak na basa ng tubig o hindi naman kaya alcohol. Dahil dito, nahihigop nila ang basa at lumalaki sila thinking na sila ay nabubuntis. Kaya nga ang iba ay nirolol ito sa ballpen o hindi naman kaya ay tinutusok-tusok, parang iba mga parte nito ay humiwalay. At ito nga ang sinasabing anak ng kisses. Ito marahil ang tumatak sa utak ng mga bata na mga piraso ng nasabing kisses ay ang kanilang anak. Pero sa totoo lang, isa lamang itong bahagi ng kisses na natanggal. O nga pala, hindi ko alam kung bakit tinawag itong kisses. Wala din akong maalala na dahilan kung bakit kisses ang tawag dito. Kung alam nyo, paki-comment naman sa baba. Kung nakarating kayo sa puntong ito, maraming salamat sa inyong panonood.